Ang episode na to ay tungkol sa kung paano nating malalaman if yung opportunity nasa harap natin ay para sa atin. Konteksto ng pagsisimula ng karir mo as an employee. Pagsisimula na maging empleyado. Hello guys, ako nga pala si Kyle at may 3 taon akong experience sa accounting at napakahilig ko sa mga systems. Kaya tara, start na tayo. Sa personal kong istorya, after kong graduate ng senior high school is nag-apply na talaga ako ng trabaho. Gusto kong magkatrabaho agad nun kasi pandemic, nasa kasagsagan yun ng pandemic. Kailangan kong kumita, kailangan kong magkapera. Ang problema sa pagsisimula, ang nangyari sa akin nun, hindi ko alam kung anong industriya ang tutumbukin ko. Alam ko nang una na accounting yung gusto kong maging trabaho. Pero hindi pa ako credible talaga na gumawa ng mga accounting works. Kasi kakagraduate ko lang ng senior high school. Hindi nga kami nakapag-OJT nung senior high school kami. Wala akong internship or wala din akong NC3 for bookkeeping that time. Kaya wala talaga akong certificate or any relevant experience para makapagsimula ng accounting work. Kaya ang ginawa ko, nag-apply ako. Nag-apply ako sa mga work ng mga kaibigan ko kasi ang nasa isip ko nun, kung nandun ang kaibigan ko, magiging masaya yung work. Kaya yun yung pinakaunang naging basihan ko sa kung ano yung magiging trabaho ko. At least yung kaibigan ko andun para hindi ako maiilang na magpaturo kasi kaibigan ko naman yun eh. Tapos magiging masaya yun syempre. Kaya kung na-hire ako doon as banana chip cooker, andun yung kaibigan ko ka-churchmate ko, napaka-close namin nun. Kaya naging masayang experience naman. So, eto, i-share ko sa inyo yung mga naging journey ko at mga naging basihan ko kung yung naging opportunity ba na nasa harap mo ay para talaga sa'yo. Okay, game. Isa sa mga paraan para malaman mo kung ang opportunity nasa harap mo ay para sa'yo ay ang magdesisyon ka. Sa simula talaga, yan yung pinaka-challenging na gagawin mo. Yung mag-execute at mag-decide. Magdesisyon ka kung gusto mo na ba talagang maging empleyado. Magdesisyon ka kung gusto mo na ba talagang mag-risk. Kasi sa pagsisimula, ang napakahirap, napakaraming rejection, napakaraming mga disappointment. Kaya kailangan mo mag-decide na tatagad mo yung sarili mo. Kailangan kang mag-decide na maraming times masasaktan ka, maraming times mare-reject ka. Kaya mag-decide ka kung tutumbukin mo na ba talaga yung pagiging empleyado or karirin mo na ba talaga na magtrabaho para at least ma-prepare mo yung heart mo na ma-reject, maraming rejection. Pero napakasaya ng reward, yung fulfillment kapag natanggap ka na. Kaya isa yan sa mga paraan kung gusto mong malaman na ang opportunity na nasa harap mo ay para sa'yo, is syempre, unang-una, mag-decide ka muna. Mag-decide ka. Yan yung isa sa mga paraan. Okay, next. Isa sa mga paraan para malaman mong ang opportunity na nasa harap mo ay para sa'yo ay ang if it fits your standards, then grab it. Let me explain. Ang example ko niyan, sa personal kong naging experience dyan, kapag naman nag-fit sa standard mo, grab na lang. Hindi standard na gusto ko nga accounting, di ba? Hindi standard na accounting lang talaga yung tatanggapin kong job kahit na senior high school graduate, wala pa naman akong any relevant experience. Hindi yan. Ang pinagsasabi ko ditong standard is yung sa moral. Kung yung naging preference ko noon, yung pinakasimula talaga, yung naging basihan ko lang if yung opportunities para sa akin, simple lang. Hindi illegal yung business, nagbabayad ng tama, okay yung environment, nakakasimba ko ng Sunday, at syempre, yung overall job description is will ng Lord. Hindi ka nakakagawa ng mali, hindi talaga natin maiwasang magkasala. Pero gusto kong sabihin na at least yung general job description or general na trabaho mo ay at least gumawa ng tama. Nasa kabutihan siya na side, di ba? Yun yung naging standard ko lang nung pinakauna. Kasi nga, ano pa naman yung real talk, ano pa naman yung naging credibility ko kung gusto kong accounting agad. Siyempre, doon ako nagsimula sa standard na at least yung trabaho ko is tama. Hindi siya something na gumawa ng mali, hindi siya illegal. Yun lang naging standard ko, kabutihan, tama. Kaya, grinab ko yun lang yung naging banana chip cooker ako kasi wala siyang work Sunday. Sunday kailangan ko magsimba. Kaya, grinab ko na. Hindi na ko compensate yung faith ko sa naging trabaho ko. Yun yung naging standard ko noon eh. Kaya isa yan sa pwede mong ikonsidera. If it fits your standard, then grab it. Okay, next. Isa sa mga paraan para malaman mong ang opportunity nasa harap mo ay para sa'yo ay ang gamitin mo ang technique na you will never know unless you try. Ito yung pinaka-interesting sa kwento ko. Ito yung pinaka-interesting na nangyari sa buhay ko. Kapag sisiyatin mo yung resume ko nung mga past years, to current, yung mga business na andon, yun lang talaga yung mga business na tumanggap sa akin. Yun lang talaga yung mga organization na tumanggap sa akin. Let me explain further. Ang experience ko sa buhay
especially dito sa employment journey ko, ay kapag nag-a-apply ako sa mga gusto kong trabaho, o nag-a-apply ako ng kahit anong trabaho, napakadami ko talagang rejection. Halos lahat. Kapag i-check mo yung resume ko, yun lang talaga yung business or organization na tumanggap sa akin. Real talk. Kaya isa sa mga naging basihan ko kung opportunity ay para sa akin is kapag natanggap ako. If it fits my standard and also kapag natanggap ako, yun lang talaga yung naging basihan ko, to be honest. Natsambahan rin naman na lahat ng mga tumanggap sa akin, halos lahat fit ng standard ko, di ba? Greenab ko na lahat. Kaya napaka-konti lang ng nasa resume ko. Kasi yun lang talaga yung mga tumanggap sa akin ng mga organization at mga business. Kasi ginagrab ko na lahat kapag natanggap ako. Kaya isa din yan sa mga pwede mong i-considera kapag nagsisimula ka pa lang, nasisiyatin kung ang opportunity bang nasa harap mo ay para talaga sa'yo. Bakit ko ba sinishare sa inyo to? Sinishare ko to sa inyo kasi nung panahon ko, wala akong naging basihan na kung ano yung mga opportunity na kailangan ko tanggapin. Thank you na lang talaga kay Lord na natsambahan ko lahat ng mga naging work ko. Is will talaga niya. Is yung hindi siya naging labag sa mga naging standard ko. Kaya thank you kay Lord doon. Pero pwede mong i-considera yung mga naging mga paraan na binigay ko sa iyo earlier. Ang kalaban kasi natin dito is yung isip natin na hindi natin kaya, na nagpapadaig tayo sa mga disappointment or rejection. Yun yung problema natin at kalaban natin eh. Pero ito lang yung masasabi ko. Magdesisyon ka lang, tanggapin mo lang, at lahat yan merong bunga. Lahat yan magpi-pay off. Kaya usad lang talaga everyday, at someday somehow pakukuha mo rin yung pinaka-job na gusto mo talagang tahakin sa buhay mo. Okay, yun lang sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe, comment, or i-share ang video na to sa mga kaibigan nyo nagsisimula or gusto na magsimula sa employment. O nga pala, if gusto mong magnegosyo o meron ka ng negosyo, join ka sa group namin dito sa Negosyo Tambayan Group. Doon tayo mag-usap-usap. Tambay tayo doon. Kung meron kayong problema sa negosyo o gusto nyong mag-start ng negosyo, yan ang tamang community para sa iyo. Nagsisimula pa lang tayo dyan, hindi pa tayo talaga nag-start, pero nagsisimula pa lang tayo mag-onboard ng mga members natin. Kaya doon tayo mag-meet-meet, mag-usap-usap, at kita-kits tayo doon. Maraming salamat sa panonood, at palaging tandaan, huwag kalimutan na ang faith without action is fiction. Bye-bye!